Ang mga alaala namin ito ay mananatiling buhay sa aming mga puso. Ngayon sa kanyang pag-alis, dala namin ang lahat ng mga aral na iniwan niya. Sabi ko lang po sa tatay, mahal na mahal ko po kasi siya po nagpalaki sa akin. Tapos pag wala ako dito, lagi na akong hinahanap. May trabaho ko, hindi ako makuwi. Po, personal ko pong opinion, isa lang ang binitawan niya sa aking salita na hindi ko makakalimutan, na ang sabi niya, kapag ang aking anak ay hindi kayo nagkasundo, ibalik mo sa akin. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa hanggang sa paglaki kasama ko siya at matagal na rin kaming tinapat ng doktor na ang tatay ay wala ng cure. Yung parang hindi na po siya yung sakit niya ay wala ng yung parang hindi na siya magagamot. Habang tumatagal, lalo lang lalala siya. Parang ganon. Yun nga, sabi niya walang bading sa pulses. Pero deep down, ay alam kong tinanggap niya ako ng buwan since birth pa lang. Kasi, ayun nga, super lambot, super ganon, super kending-kending siya pag piyastahan. Ayun. Ay, Cosme, na totoo nga, ang araw at gabi, ang araw ay ginagawa niyang gabi at ang gabi ay ginagawa niyang araw. Sa araw, nagbubukid siya at sa gabi ay nangingisda siya. Ay ako'y isang dayuhan lamang dito sa inyong lugar. Kaya ako mismo makapagsalita sa inyo kung gaano siya bilang isang kaibigan. Almost 20 years ako'y kinupkup niya ng tawag yan. Kaya ang alaala nang galing sa kanya ay hindi namin malilimutan. Umiyak ako yung kasama niya. Masakit para sa akin na iniwan niya ako dahil wala na akong kabady sa pag-aalaga ng baboy. Makita ko siya na nag-aano ng mga kalabaw niya. Kung kaya ko lang trabahuhin yung lahat ng ginagawa niya panlalak, gagawin ko kasi ganun ko siya kamahal. Masakit para sa akin na kahit sa huling sandali ng kanyang hininga pangalan ko ang tinatawag niya. Lang sa akin nagmula na ipagamot siya. Sinisisi ko ang sarili ko. Kasi bakit? Kung hindi ko siya kinausap na dadalhin sa doktor, baka siguro siya buhay pa hanggang ngayon. Kaya lang magiging sapan niya. Titiisin niya yung sakit na nararamdaman niya. Kasi puro pain reliever lang yun. May tinatago mong decision. Ay, magsasada ko. Okay. Love you, Tatay Cosme. Tayo po ay dadako na sa pangalawang part po ng ating program. Ako po ay mahilig manawag. Meron po mga nakalista dito, pero mamaya po ay babanggit ako ng mga taong hindi nakalista. Parang kinakabahan kayo. Huwag kabahan, mag-message lang naman po tayo. Okay. Nandito po ba si Ma'am Carla Falses? Unang bunot. Huwag magtago. Ma'am Carla. Na-appreciate ko po lahat ng pagtalo po sa muling lamay po ng tatay ko. Sisimulan ko po paano kami tawagin ng tatay. Sino nagtatawag kay Asi ng Pinong para painumin ang mga kalabaw? Magtatanong kung nagamit pa ba ang patote ni Akloy?
magpapatahan kay Butterball kapag naungon ng baka? Sino tatawag kay Oasis ng pisak? Sino magpapatimpla ng kape kay Ingay? Sino magpapasama kay Binbin para magpatahi ng maong? Sino nang sasaway sa mga aso ni Benito? Sino magtatanong kay Ponching kung nagawa na ba ang barko? Sino nang tatawag kay John Ryan ng adobo? Ang ate, sino nga magmumulak kay Balat kung kapag hindi nagpaalam, maglambat sa palisdaan? Ako nga pala si Petra. Tay, sino namang umulit sa akin kung kailan ako ikakasal? Ang tatay ko ay hindi lang isang taon na may diferensya sa pandinig. Siya ay simbolo ng tibay at determinasyon. Ipinakita niya sa amin kung paano mahalin ang buhay sa kabila ng mga hamon. Ang kanyang mga kwento kahit na sa simpleng paraan ng pagsalita at paggalaw ay puno ng karunungan at pagmamahal. Palagi siyang nandyan upang makinig sa aming mga kwento kahit hindi niya ito naririnig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at pagmamalasakit. Sa kanyang presensya ay natutunan namin pahalaga ng tunay na komunikasyon. Hindi lamang sa mga salita, kundi pati na rin sa mga kilos at damdamin. Sa mga simpleng sandali tulad ng pag-aalaga sa mga balay, palaisdaan, sa hayop na kalabaw, o pag-upo sa ilalim ng puno ng munggo na madalas ko siyang nakikita. Napakita niya ang pagmamahal sa kalikasan at sa pamilya. Ang mga alaala namin ito ay mananatiling buhay sa aming mga puso. Ngayon sa kanyang pag-alis, dala namin ang lahat ng mga aral na iniwan niya. Salamat, Tatay, sa lahat ng iyong pagmamahal at sa mga alaala na hindi kailanman maglalaho. Ikaw ay mananatiling bahagi ng aming buhay at ng aming kwento. Tay, mahalaga ka at mahal na mahal ka namin. Mamimiss ka po namin, Tay. Love. Thank you, Ma'am Carla. Parang nagkamali po yata ako na siya ang una kong tinawag. Bumuhos agad. Ano po? Pero, ganito lang po ako magsalita, pero ako po may natatouch. Mababa po ang aking luha, pinipigilan ko lang, Kasi kita po namin, kapag po yung isang service, isang tribute, alam po namin kung talagang mahal po ba yung namatay. Kasi meron pong iba na saka sasabihin na mahal mo siya kung kailang wala na. Pero siya, si Tatay Damian, kita po namin na madami siyang naiwan na alaala sa ating lahat. Sa inyo. Especially sa inyo po. Okay. Next po, andito po ba si Ma'am o Sir Venice Ponce? No. Berapa TV yan? Sir Venice. Magsasalita ka din doon. Gusto mo? Hindi ako alam. Sabihin mo lang, alam mo na tayo. Putang ina. Hindi, tawa ka yan. Favorite ng tatay yun. Magandang gabi po sa lahat. Tatay Cosme po yung bingi. Palaging nandyan para makinig sa lahat ng ingay namin. Hindi tenga ang ginagamit niya para makinig, kundi ang kanyang puso. Napaka-pure ng puso niya. At halos lahat kaming mga apo niya ay tinuturing namin siya bilang isang tahanan. Kapag umuwi kaming lahat dito, si Tatay Cosme yung una namin hinahanap.
Kilala siya bilang isang madiskarteng tao. Hindi lang siya magsasaka. Kapitan din siya ng kapitan din siya. Hindi nga lang ng barko, kundi ng bangka. Engineer din yan. Minsan pa nga ay arkitekto. Nagla-landscape din. Lahat na makikita yung pilapil na nakatayo dito sa lugar namin, ay siya ang gumawa at nagdisenyo. Nakakatuwa lang isipin na hindi siya naging madamot na ituro sa aming lahat ng kaalaman na meron siya. Napakadami niyang kaibigan. Halos lahat ng dumadaan dito sa amin ay kilala siya. Bakit din ka? Bakit? Patas na tao ang tatay. Patas lumaban sa buhay. Hindi siya nakikipag-agawan o nakikipag-away para sa pansariling kapakanan. Ang kanya laging sinasabi sa amin ay huwag man lamang sa kapwa. Madalas din niyang ipaalala na hindi sukatan ng tapang ang pakikipag-away. Dahil ang tunay na matapang ay yung umiiwas sa gulo at problema. Tay, sa iyong pagpaanaw, marami kaming magandang bagay na mamimiss. Di lang ang pagmamahal at masasaya mong kwento. Siyempre, lalo na yung litsyon mo. Andador. Habang sinusulat ko to, ay bigla akong naalala yung laruan na ginagawa mo kapag may bagong bata sa ating pamilya. Yung andador rin po yung kawayan na biniyak, tapos ihilahin niya para maalalayan yung apo niya na maglakad. Ngayong wala na siya, nagkaroon ng mas malalim na dahilan ang andador na ito. Ginabayan mo kami sa aming paglakad, sinamahan at inalalayan hanggang sa matuto kaming tumayo sa sarili naming mga paa. Kaya pala tinuruan mo kaming maniwala sa aming mga sarili. Dahil balang araw ay hindi mo nahahawakan ang andador at aalis ka na. Paalam po tay, kulang ang salitang sobra para pasalamatan ka sa lahat-lahat. Mahal na mahal ka naming lahat. Alex! Okay, thank you po, Sir Venice. Mga apo po yung tinawag ko, ano po? Okay. Okay, kinikilabutan. Ano po, kasi yung iba po pong pinupuntahan namin, yung mga apo, hindi naman ganun ka-close sa mga lolo at lola. Pero yung sa kanila, imagine nakapagawa pa ng notes. Ano po, hindi man siya verbally masabi ng walang notes, pero ramdam mo na mahal niya ang lolo niya. Okay. Next po natin, unahin ko po muna po yung mga apo. Si Sir Ron, Atong po ba yun? Atong. Sir Atong? Atonggo? Atong ang. Mali pa lang Atonggo. Sorry kung apo. Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa punta. Makikiramay. Masasabi ko lang po sa tatay, mahal na mahal ko po. Kasi siya po nagpalaki sa akin. Tapos pag wala ako dito, lagi na akong hinahanap. May trabaho ko, hindi ako makuwi. Kaya, nung nasa ospital, araw-araw ko nandun sa pag-uwi dito, nagutan mo ng hininga sa kutsi ko. Kaya, sobrang sakit. Kaya lang po, hindi ko siya makakalimutan. Salamat. Thank you po, Sir Atong. Yung connect. Yung nakalista po kasi sa aking kaibigan, iisa lang. Siguro po special friend or best friend. Si Ma'am Gondina Elsie.
Ba't matawa si nanay? Siya pala. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang masasabi ko lang sa Kuya Cosme, iyak na ako. Okay lang po yun. Ang Kuya Cosme kasi yung kinakapatid ko. Sa tuwing ako'y dadaan dito, sasabihin na ganina, Gundeng, ba't kayo ka lang? Eh, ang gundang mo kanina ka pa hinahanap. Tapos dadaan ako, sasabihin sa anang ninong mo na, kumain ka na, may pagkain na dyan, tinirhan ka na yung kuya. Kasi ako, pag lagi ako nandito, niyayaya ako magsamil. Yun ang katulong ko. Ang Kuya Cosme ang nangunguha ng sasa. Tapos kami ng ninang ang nagsasamil at saka yung mga apo niya. Kaya pag ako'y wala, hinahanap ako ng ninang. Tapos sasabihin ng Kuya Cosme ay, nanay, tawagan mo si Gunding para may katulong ka. Noong nitong huling panahon, pinuntahan, ay sinabihan ako ng anak, tinanong ko kay Rina, kung kumusta, sabi niya, ipagdadasal ko raw siya. Ginawa ko, binasalan ko siya, sabi sa akin, itaboy ko daw lahat yung mga nagyayaya sa kanya. Lahat ng mga taong hindi niya nakikita niya na hindi sa akin, lalo yung kapatid niyang pangalay na si Ubet, pag pupunta ako dito, sasabihin na sa Ate Gundeng, ako may nilutong tortang sardinas, kumain ka. Ganyan ka mapagmahal ang mag-anak na yan. Kaya kahit saan ako magpunta, saan ko sila nakikita, hindi ko sila malilimutan. Ganon din sila, napakabait nila sa akin. Ayan, number 1 yung kinakapatid ko. Dalawa yan sila, pati si Mama Raime. Ayun ang hindi ko malilimutan, yung mga kinakapatid ko na super napakabait sa akin. Maraming salamat po, yan ang masasabi ko sa kanila. Okay po, thank you Ma'am Gondina. Kaya niyo po ba? Kaya pa? Kasi may video pa po tayo, medyo madami-dami po yun. Kaya pa. Ikakat po natin yung message po natin. Ano po? Tatawag na lang po ako ng 2 and then after po ng video na ipipresent po namin, bago po tayo mag-message po ulit. Okay? Next po natin, yung pong taas ng taas kanina ng kamay, si Sir Alan Ignaya. Hello. Hello sa hostess. Parang pang-concert na yan isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ano po bang, bali ang masasabi ko po sa akin pong biyanan ay napakasimple lamang. Ayan po naman ay mahal ng ating lahat ng mga taong narito na involved sa programang ito. Sa akin po, personal ko pong opinion, isa lang ang binitawan niya sa aking salita na hindi ko makakalimutan na ang sabi niya, kapag ang aking anak ay hindi kayo nagkasundo, ibalik mo sa akin. At ang kaldero ng aking anak ay huwag mong dadalhin sa kaldero ng iba. Ibig sabihin, kayo mga narito, mga kabataan, huwag po kayong mambababae, masama po yan. Tama po. Sino naniniwala ng tama po? Taas ang kamay. Ayan. Ayan po, yan po. Huwag po tayong gaget. Ang masasabi ko po lang sa inyo, sa ito pong aking biyanan ay mahal ko po yan. Hindi po ako very vocal. Basta pipiliin po lagi natin sa ating buhay, naging mabuting tao po tayo araw-araw. Yun lang po ang marami pong salamat. Thank you po, Sir. Sir Alan. Salamat po. Isa na lang. Dahil po sa paggabay niya po sa akin, simula po nung maliit pa ako. At nagpapasalamat din po ako dahil sa mga aral na binibigay niya po sa akin kahit po minsan nagiging pasaway po ako.
kahit minsan nagbibingi-bingi ako para hindi ko magawa yung mga inuutos niya dahil nga naglalaro ako ng spell. At Yan ang pinakamalapit sa asawa niya. Yan ang nagpalakabon niya. At nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa hanggang sa paglaki kasama ko siya at ayun lang ako masasabi. Thank you po, sir. Medyo nahihiya pa si sir. Sunod po natin. Madami pong apo si sir. Ilan po ba ang apo niya? Marami? 13. Nagkakaunti? 60? O 18, may dadagdag pa daw. Madami pa ng apo si... Pag tinawag ko pala lahat, magsasalita po kaya? Hindi po. Siyempre hindi. Okay. Next po natin, si Ma'am Grace Ignaya. Anak po ni Sir. Bunso po. Uli ka pa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Grace. Ang paboritong anak ko. Hindi, paborito ko ng tatay, sabi ni Kenneth. Ano, Kenneth? Kasi ako lagi ang hinahanap. Kasi siyempre ako bunso. Yun lang. Sabi nila bawal na magpasalamat sa inyong lahat. Pero sasabihin ko, maraming salamat po sa lahat ng taong nandito para makiramay sa amin, sa aming kalungkutan, sa pagkawala ng aming tatay. Yun lang. Ayoko na umiyak. Gawa ng matagal na kaming umiiyak. Kasi matagal na ang tatay ay may nararamdaman. At matagal na rin kaming tinapat ng doktor na ang tatay ay wala ng cure. Parang hindi na po siya gagamot. Yung sakit niya ay wala ng yung parang hindi na siya magagamot. Habang tumatagal, lalo lang lalala siya. Parang ganon lagi sinasabi ng doktor. Kaya 5 years ago pa po, ang tatay po ay may COPD na siya. May pulmonary na. Kaso ang advice po ng doktor ay ang tatay ay kailangan nagpapahinga na. Kilala naman po nating lahat na ang tatay po namin ay isang napakasipag na tao po. Na ayaw niya na titigil. Gusto niya lang magtrabaho na magtrabaho. Kaya po, ito pong huli, itong huli na 3 months ago siya ay parang lumala na. Kasi sobrang katigasan ng ulo na pinasundo ko na siya dun sa gitna ng palayan kasi hindi niya na kayang maglakad sa mga apo niya. Na kahit pinilan namin siya, hindi siya mapigil. Doon nag-start po ang tatay na manghina, na nag-oxygen na siya. Pero hanggang sa huli, inilaban namin siya ng mga kapatid ko para duktungan pa yung buhay niya. Yun lang. Kaya kami po ay napakaswerte na magkaroon ng isang magulang na kagaya na magulang namin. Lagi po namin yung pinagmamalaki sa lahat ng tao, lahat na nakakausap namin. Kaming magkakapatid, napakaswerte po. At nagkaroon kami ng kagaya ng isang tatay Cosme, na from the pagkabata namin hanggang ngayong mga edad namin ito, palagi pa rin siya nandyan para sa amin. Yun, mahal na mahal namin siya. Sa lahat ng mga kapatid ko, ako yung bunso, mula sa ate, sa Kuya Dane, sa ate Rina, sa ate Aba, at sa ate Cecil. Sila po yung mga nagsakripisyo na araw-araw na talagang binabantayan nila ang tatay. Ako po ay hindi masyadong nakakaalaga dahil ako ay wala dito. Pero ako pa rin po ang paborito. Diba? Ako pa rin po ang may malaking parte. Joke. Diba? Yun. Ako po yun. Dahil ako po ang nag-iisang mahal na mahal. Joke lang. Yun po, ayoko na pong umiyak at gusto ko ay maging masaya po tayong lahat.
Kasi alam po namin na tapos na po yung paghihirap ng tatay. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, totoo ng Ate Aba, totoo pala yung pelikula na sa napapanood natin sa palabas, yung gabi na nawala ang tatay sa amin, yung araw, simula nung Sabado na dinala namin siya sa Lasal. Araw-araw po yun, kahit sabi yung nasa bahay ako, hindi kami natutulog. Yung parang hindi po kami makakatulog dahil alam namin na ang tatay, tatawag ang Ate Sisi, ganyan, ganyan. I-ICU ang tatay, ganyan. Hindi po kami, yun, doon pa lang umiyak na kami. Sabi nga sa inyo, 5 years ago pa lang, nalulungkot na kami. Kasi alam namin, isang araw darating po itong panahon na to, itong kalungkutan na to. Yung araw na nawala po siya, kung ano pong hagupit yung bagyo na naranasan natin, yun po yung lungkot na nararamdaman namin nung gabing yun. So, yun lang po. Gusto ko lang po sabihin na ang mahal na mahal na po namin ang tatay namin. At proud po kami na anak kami ni Cosme. Yun lang po. At maraming salamat sa inyo. Thank you po, Ma'am Grace. Sunod po natin, parambol na po to ha, para po tayo ay makapag-message po lahat. Si Sir Roby Andre Falses. Paboritong apo. Dao. Hello. Hello everyone. Charot. Hello guys, I'm just lighting up the mood up in here. What? Eme. Pero ayun. Yes po, ako ang badet ng pamilya. Pero ayun. I prepared something up in here. Charot lang, Eme, pero meron nga. Kinakabaduhan ako medyo. Ayan. Tatay. 5 letra na nangangahulugan ng napakabuting mga salita. Nagbibigay saya, gabay at tumatayo bilang haligi ng tahanan sa aming lahat. Ang kanyang kabutihan at ang naitulong ay hindi mabilang-bilang tulad ng kanyang binhi na itinatanim. Tatay, ang iyong mga salita ay mananatili sa aming puso't isipan. Ayun. When I was a child, hindi. Nung bata ako, syempre, halata na si ate. Alam na. Wala nang, parang yung closet salamin na lang siya. And, lagi akong nalolokot. Ganun. Tapos, ang tatay, lagi akong nalokot, magtambak ka dyan. Eh, di si bakla, for the tambak siya ng puti. Super perfection. And ayun, hindi pa ako literally out nung time na yun. And masasabi ko na kahit ganun, ay super understanding niya pa rin sa akin. Kahit ganun na, ay, kahit sinasabi niya na walang bading sa falses. Parang mali ka dyan. Parang walang bading sa falses. Parang bumalik ko ka doon. Parang ayun. Sabi niya walang bading sa falses. Pero deep down, ay alam kong tinanggap niya ako ng buwan since birth pa lang. Kasi, ayun nga, super lambot, super ganon, super kending-kending siya pag piyastahan. Ayun. And, ayun, ayun, nakita ko yung video, na inuutosan ako tambak, ganon, tawag doon, pickaxe, palakol. Siya lang ang nakapagpagawa sa akin noon, kasi sila, wishing sila magagano. Wishing talaga. And ayun, pag minsan ay tinatawag ako, tawagin ako, Andre, magtambak ka. They go for the buhat siya ng putik, for the tambak siya dun sa may palistaan. And I think that ayun ay isa sa mga
treasure na kinikip ko sa sarili ko dahil as a Falses, natutunan kong magtambak din, maglambat, kasi tinuruan din ako, medyo marunong din ako maglambat. Bugs, totoo po ang sirena. At ako. Pero ayun, ayoko na lang maging malungkot kasi super ano ng ating energy up in here, super low. Kaya pinapataas ko lang kahit masakit man tanggapin niya na ganito yung nangyari. Ay super love kami ng tatay namin. Ramdam namin yun sa amin, sa apo, sa mga kapatid, sa mga kanyang kapatid, sa Lola Frida, sa mga anak, sa lalong-lalo na sa papa. Naalala ko nga sa kanya din ang tatay ko kasi kasi ako po ay mahilig po ako sumayaw, and ang tatay ko po ay pag nasayaw ay full support po siya lagi sa akin since bata po ako. Lagi po siyang taga-video. And ngayon na noong pag ako ay napapanood din ng aking tatay, lalokohin ako niyan, saan ka na naman galing, sumayaw ka na naman ba? Tapos naka-full outfit ako na pack. Ayun. Saya lang sa puso na gano'n, na super supportive, na alam ko na super proud siya sa mga ginagawa naming lahat, sa mga achievements naming lahat ng apo, and also achievements lahat din ng kanyang mga anak. And, ano pa ba? Ayun, masasabi kong ang tatay ay isa sa mga pinaka-inspirasyon naming lahat dito dahil sa sobrang sipag, sobrang bait, na sa sobrang dami ng ginawang kabutihan ay hindi mo na siya mabilang-bilang. Sa sobrang dami ng ginawa niyang pagmamalasakit sa iba't ibang tao, iba't ibang kapwa, ay para bang, ayun nga, butil na kanyang tinatanim sa pang-araw-araw. Ang bawat isda na kanyang hinuhuli tuwing madaling araw ay nagbibigay buhay sa sa kanyang mga anak at pangsuporta sa bawat isa. Isa ka ngang superhero, sinasabi nga. Hindi may powers, pero superhero na tagasagip ng lahat. Tagasagip ng lahat. Ayun. Nakalimutan ko. Pero ayun, isa siya ngang superhero. Dahil siya ang nagbibigay ng lakas sa aming lahat. Siya din ang nagbibigay saya at tuwa sa lahat naming mga apo, anak ng tatay, at kanyang mga kapatid. Tunay nga na siya ay isang legend, kumbaga, iconic ng family. Para bang ganun. Kaya ayun, super nagpapasalamat ako. Ayun, sabi nga bawal magpasalamat. Pero nagpapasalamat po ako sa lahat ng nandito to mourn with us, with the family. And ayun lang po, maraming salamat. Thank you po. Sunod po natin si... Namimili nila ako. Ano po ba to? Sir Kadjaw? Ma'am Kadjaw? Kadjaw po kasi yung nakalagay dito. Sir, baka magkamali na naman ako. Okay po. Sige po. Habang po tinatawag, next po natin si Sir Kadjaw. Next po natin, yung pong umayaw kanina sa listahan pero gusto na daw magsalita ngayon, si Ma'am Beverly Escobedo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Totoo po yun, ayoko po magsalita kasi hindi po ako ganun ka-expressive, tsaka baka maiyak kasi ako. Pero sabi ko, dapat ako magsalita kasi ako yung kauna-unahang apo. Nung wala yung mama ko tsaka ang papa, kasi yung papa nasa ibang bansa, ang mama nasa Maynila, ang ina at ang tatay ang nagsilbi kong magulang.
Sila ang unang nagturo sa akin at naggabay para lumaki ako na maayos na ganito. Kaya, ang tawag ko noon sa mga tito at tita ko ay ate at kuya. Na hanggang ngayon ang tawag ko pa rin ay ate at kuya. Dahil akala ko sila ay mga kapatid ko. Kahit ang mama ko nung dumating siya, ang tawag ko rin sa kanya ay ate. Kasi akala ko nga ang nanay at tatay ko ay ang tatay at ang inay. Nakita ko ang pagsusumikap ng tatay Cosme, na totoo nga, ang araw at gabi, ang araw ay ginagawa niyang gabi at ang gabi ay ginagawa niyang araw. Sa araw, nagbubukid siya at sa gabi ay nangingisda siya. At siya ang nagturo sa amin na mga apo niya. Kaya siguro kami ay naging ganito na nagkaroon ng pagmamahal sa bawat isa, na nagkakaisa ang bawat isa. Hindi ako ready, pero nag-ready ako ng kaunti. Kung ilang taon na po ako, yun din po yung taon na siya ay bingi. 31 years old na po ako, at 31 years na rin po siyang bingi. Pero kahit kailanman, ay hindi niya po pinadama sa amin na wala siyang pandinig. Dahil handa siyang makinig sa bawat isa at nagbibigay ng mga aral. Pero ang sabi nga ng lahat, tayo na tao na nandito ay mawawala sa mundong ito. Merong nauuna. At sabi nga, huwag tayong magdalamhati. Bagkus ay matuwa tayo dahil kasama na niya ang Panginoon. Uuwi na siya sa Panginoon sa bayan ng mga espiritu. Kaya ang tatay ay wala ng sakit na mararamdaman. Kaya sa tatay, sa kabutihan at pagmamahal na iyong binigay sa amin, ay babaunin namin ito. Itong binhi na iyong itinanim sa bawat isa sa amin na iyong pamilya. Amin itong aalagaan at patuloy na pagbubungahin, gaya ng mga binhi na iyong itinanim sa Pilapil. Ayun lang po at salamat po. Thank you po, Ma'am Beverly. Si Sir Kadyaw, andyan na pa. Magandang gabi po sa ating lahat ng mga naririto. Una-una po sa ating may kapal ay nagpapasalamat ako na mas mabuti kayo na tayong kalagayan. Nakarating po kayo at nakiramay sa ating magulang o kapatid o kaibigan. Ako bilang isang kaibigan ang aking masasabi. Ay ako'y isang dayuhan lamang dito sa inyong lugar. Kaya ako mismo makapagsalita sa inyo kung gaano siya bilang isang kaibigan. Almost 20 years ako'y kinupkup niya ng tawag yan. Kaya ang alaala nang galing sa kanya ay hindi namin malilimutan. Hirap at ginhawa ay kami kasama. Laot sa tabi, hindi siya papayag na hindi kami kasama. Kaya ang alaala niya, kahit ako umuwi sa aming probinsya, ay hindi ko siya makalimutan. Hindi siya ang plastic na tao, tumulong sa tao ay kapwa at lubos-lubusan. Kaya lang po yan ang masasabi ko sa kanya bilang kaibigan. Tapos puso kong pinapasalamatan sa pamilyang Palsis na ako kahit isang dayuhan ay ako'y tinuring nila na bilang isang kaibigan. At buong barangay Palaytigi, hindi rin nila ako tinuturing na iba dahil ako'y nakikisama lamang. Maraming salamat po at God bless. Sino ba yun? Parang gusto kong tawagin ulit. Si Sir Alan pala. Okay. Salamat po, Sir Kadyaw.
Next po natin, si Sir Pedro Porcajo. Tama po ba ako? Sir Pedro? Ay. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay panganay na apo ni Lolo Jose, hindi panganay na apo ni Uncle Cosme. Tulad ng mga nakarapunta nila, mga nakaraan ng salita. And sa gana ng aking ina na nasa Batanes ngayon, sabi niya, pumunta ka na lang at hindi ako makarating dahil 2 linggo na parating kanselado ang flight papuntang Batanes. So, nung malaman niya na namatay si Uncle, nalungkot siya at kanina umiiyak dahil sabi ko, wala tayong magagawa. Punta na lang kami, dito na namin hintayin dahil yung nanay ko 90 years old na, siyang panganay na kapatid ni Uncle Cosme sa kanyang Auntie Freda. Sabi niya, magpasalamat ka sa kanila dahil nakiramay sila sa aking kaisa-isang kapatid na lalaki. Ito ngayon yung aking ginagawa. Nagpapasalamat ako sa inyo, sa inyong pakikiramay. Dahil kami naman pagka pumupunta kami rito, huli yatang punta namin dito nung namatay si Lola Toning. Tapos ngayon lang bumalik. Sana makabalik dito na hindi naman ganito yung gatherings, yung magsama-sama tayong masaya. Bago ko makakalimutan, sabi ko pa kanina, iniisip ko, sabi ko, may sinabi kanina yung isa yung nagsasalita kanina ng Juan. Sabi niya, ang buhay daw talagang hindi masabi. Parang ang magnanakaw yung kamatayan pagka dumarating Bigla-bigla na lang. Nung nalaman ko nga na namatay si Uncle, doon kami sa lamay na isa doon sa Maynila, ng kamag-anak rin, na sabi niya, nung matay siya, bago siya mamatay, sabi niya, ayaw kong i-cremate, iuwi niya po sa Batanes. Parang, kasi yan, naglilingkod siyang tapat sa simbahan. At siguro pinagbigyan siya ng Panginoon, sige, yan ang kagustuhan mo. Inuwi siya nung linggo, 2 linggo nga, wala nung flight Pero nung linggo, 3 oras na, napakaliwanag ng panahon dun sa Batanes na iuwi yung kwan. Pagkaraan, talagang bumagyo na naman, siguro yung panalangin niya, iuwi niya ako, sabi niya, huwag niyo akong sunugin. Sabi niya, iuwi niya ako ng buo sa Batanes. So, naiuwi siya nung linggo. That is the last na aeroplanong lumapag dun sa Batanes, tapos tuloy-tuloy na naman. Ngayon, signal number 4 dun sa Batanes. Ngayong 2:00 ang daan dun ng bagyo. Yung bagyo pa naman, siguro nagagandahan dun sa lugar. Minsan talagang 48 hours talagang naiiwan dun, pabalik-balik dun sa lugar. Kaya kawawa yung namin dun ngayon dahil maraming natuwian nga yung mga kapatid ko dahil yung mga bubong ng bahay nila dun sa Batanes, hindi ubra yung yero dun ngayon. Nililipad ng hangin dahil maraming bawal dun sa amin na tapunin, hindi pwedeng kumuha ng buhangin, ng bato, ng buwan dahil dun sa sa kwan ng gobyerno. Pero anyway, hindi yan. Yung kwan ko, sabi ko, meron akong
mayroon akong naalalang kantang, ay, silang, niya. Kaya, ano man, mabuting maring gawin ko ngayon. Yung kanta na yan, parang napakaganda na, ganda nung kanta na yan. Hindi ko alam. Doon ka sa At naalala ko nga talaga si Uncle Cosme. Dahil noong 1975, July 10 siguro, kauna-unahang kakataon na nakarating ako dito sa lugar, 1975. Sinundo ako ni Lolo. Hindi pa siya yata nag-asawa nun, si Uncle Cosme. May asawa na ba siya nun? 1975. No, kasi nung dumating kami rito, natutulog sila ni Lola Tony doon sa kwan. Ginising siya. Dumating kami rito alas 10 ng gabi. Ni Lolo, nilakad namin mula sa bayan hanggang dito. Pagdating namin dito, ginising si Uncle Cosme. Nandito si Pedro, sabi niya, manghuli ka nga ng isda. Yung may pala isdaan yan yung kwan na yan yung parang kanal dyan. Puro bangus yan dami ng isda dyan noon talagang dali-daling tumayo si Uncle Cosme. Ikaw pala, sabi niya, sige, alika, sumama ka sa akin. Pinapanood ko siya habang nagpupuan siya. Mangingis na nanguhuli siya ng isda. Kaya nga, dun sa post ko, dun sa kwan, sabi ko ito talagang si Uncle, talagang super farmer, super fisherman. Kaya magbubulat yung mga kabrad ko sa fraternity, sabi nila, buhay pa ba ang uncle mo? Tanda-tanda mo na. Oo, sabi ko. Kaya actually, 70 na ako Matanda lang sa akin si Uncle Cosme ng 8 years 70 na ako, pero parang good looking pa rin. Ang malaking alaala ko dito kay Uncle Cosme, isa talaga yung sinasabi niya, napakabait na tao. Alam mo si Lolo Jose, pagka nagkamali ka dyan, Diablo, Demonyo! Ganyan, no? Ganyan si Lolo. Pero kahit ano pang sabihin, hindi mo narinig si Uncle Cosme na magsabi ng ganyan dun sa mga anak pero si Lolo, ganyan siya. Kasi parating gusto niya, ganito yung disiplina ng mga anak at mga apo. Pero si Uncle Cosme, wala. Kaya, napakabait na tao. Isang napakabait na tao. At hindi ko siya makakalimutan. Biro mo nung huling pumunta kami rito, pinagkakalikan ko pa siya dyan Yun pala, huli na namin pagkikita. Pinagkakalikan ko, huy, pinakbayan ko, tapos sinahalikan ko siya. Sabi niya, para siguro halik ni Judas yun. Pero yan ang kaya nung nangyari yan, talagang parang kasi nag-iisa lang siya. Uncle ko naman kaya parang napakabigat sa akin Kaya parang nararamdaman ko rin yung nararamdaman ng nanay ko. Ngayon, lalong-lalo na, kanina nung kinakausap ko naglalagay daw sila ng mga plywood dun sa may ng mga pintana. Tatalian nila para hindi mapasok ng hangin yung loob ng bahay. Sabi niya, nakaalis ako ngayon, hindi ko na tinatrabaho ito, sila na lang gumawa. Wala siya magagawa. Kaya, pinadali ko na lang yung dalawang pamangkin ko. Yung, yung salita rito kanina, talagang, sabi mo, walang malambot sa pulses. Talagang, totoo yun. Kung buhay pa yung si Lolo, talagang hindi ka papayagan yun magiging malambot. Alam mo yung tatay nung dalawang kasama ko kanina, pamangkin kong dalawa yan, nandyan Yan, minsan, nagsuot ng hikaw. Tapos pumunta siya sa akin doon sa bahay namin. Tamang-tama na dyan si Lolo Cosino. Sabi niya, uy, ano ba itong sinuot mo dito?
Ikaw ka ba? Babae ka ba? Huwag kang ganyan, sabi niya. Ang unggoy, kahit anong gagawin pa rin ng unggoy, na pagbibihis ng unggoy pa rin, sabi niya. Tumigil ka, sabi niya. Sabi ko, tingnan niyo, ayan. Yung si Lolo Jose kasi, ganyan ang disiplina niya, ayaw niya na malambot. Pero natutuwa ko talaga dun sa nagsalita kanina. Anak ng pinsan ko, si Obet, talaga dati yan, hindi ko akalain na ganyan dahil tingnan mo yung kakatandang kapatid, talagang nagkakalat na ng lahi. Ano mo? Talagang pakagaling mo, pumangkin. Magkita-kita pa tayo ulit. Taka sa akin at turuan kita, marami dun. Okay. Alala ko rin kasi yung isang kagawad dun sa barangay namin, dun sa Manila. Dalawa lang sila magkapatid. Mahigpit yung magulang. Pero pinayagan nilang mag-girlfriend mag-boyfriend yung babae. Pero itong isa, yung panganay, medyo talagang malambot. Ba't pinayagan niyo siyang mag-boyfriend? Ako hindi niyo pinapayagan. Sabi nung nanay, ikaw kasi, lalaki naman kasi yung gusto mo eh. Kaya, siyempre, ganyan siya. Hindi kita papayagan ng ganyan, lulukuhin ka lang ng lalaki. Diba? Anyway, mga joke yan, pero yan, bilang panghuli, hinihiling ko lang sa bawat isa sa atin na narito na isama natin sa ating mga panalangin ang kapayapaan ng kaluluwa ng yumao uncle ko si Uncle Cosme. At meron pa yata akong isang isa na lang, maiksi na lang. Kasi kaya hindi ako may tanong kanina kasi si Juan Ma'am Sabi niya, sino ba sa inyo natatakot mamatay? Meron ba nagtaas ng kamay? Marami pa yata takot pero kung mabuti ang iyong ginagawa, bakit ka matatakot na mamatay? Diba? Kasi sa akin parang hinahambing ko yung buhay doon ng tao, bago, katulad parang hinahambing nila sa paru-paro. Bago siya naging isang ganap na paru-paro, namatay muna siya, naging isang uod siya. Tapos, nag-transform siya bilang isang paru-paro. Ganyan ang tao namatay. Merong nakapag-testify na isang batang 8 years old, yata 7 years old. Habang nasa lamesa siya inooperahan, umalis yung kaluluwa niya dun sa katawan niya. Tapos ang paniwala naman, parang yung tawag nila sa medicine, parang clinically dead na yung bata. After how many hours 18 hours yata, biglang nabuhay ulit. Biglang bumalik yung dahil nakita niya yung nandun sa paligid ng kanya na katawan niya, nag-iiyakan. Bakit kaya bumalik yung kaluluwa niya dun sa katawan niya. Tapos, nagsimula siya ngayon na magkwento tungkol sa buhay niya, ay tungkol lang sa pangyayari. Yung 18 hours na nawala siya dun sa katawan niya, nawala yung kaluluwa niya. Sabi niya, nakapunta ko sa isang lugar na napakaganda. Napakaganda. At nakita ko si ganito. Nakita daw niya si Jesus. Tapos, nakita niya pati yung kinukwento niya na nakita niya yung kapatid niya na inborn pa, yung bang na-abort siya, na-abort pala. In-abort siya, nakita niya at nakilala niya, pati yung lolo niya, nakita niya doon sa lugar. At nung kinukwento niya yung tungkol sa ganyan, nagulat pati yung tatay niya. Bakit alam niya to?
nag-research sila kung ano yung description na sinasabi ng bata. Yun ang nakita nila dun sa picture na, nagkuhan sila ng family picture nila, yung family tree nila, nakita nila. Yan ang kinukwento na ba? Ito yung nakita ko. Pati yung dalawang kapatid niya na-abort. Malalaki na doon sila. I-welcome siya dun sa pinuntahan niya. Yan, kaya ako, hindi ako natatakot na mamatay. Sabi ko kasi, yun nga, kanina yung asawa ni Grace, sabi, huwag kayo mang babae. Totoo nga yun, masama yan. Pero kung gusto ka nila, bayaan mo na. Anyway, yan, isama nga natin sa ating panalangin na kapayapaan ng kaluluwa ng yumao namin, Uncle si Cosme, pati na rin si Lola Tony at saka si Obet, saka si Lolo Jose. Salamat po. Thank you po, sir. Apat na lang po ito. Apat pa. Ayan. Sabi niyo kanina walang magsasalita. Pero parang lahat ay nagsalita. Next po natin si Ma'am Vivian. Ayan. Si Ma'am Vivian po. Parang wala na akong sasabihin. Pero, kasi anong oras na ba? So, una sa lahat, maraming salamat po sa nakiramay sa aming pamilya, sa tiya na talagang tinuturing namin pangalawang magulang, kapatid na, bali ang tiya na mula sa simula, hindi kami iniwan. Sa mga kamag-anak namin, sa tumulong, nagdasal, sumunod sa amin, maraming salamat po. Alam ko sa mga oras na to, tanggap na ng tatay yung hindi niya matanggap before. Kasi talagang hanggang sa huli, sinasabi niyang gusto pa niyang mabuhay. So, talagang napakaswerte namin dahil nagkaroon kami ng isang ama na katulad ng tatay na ginawa niya lahat talaga. Talagang isa siyang naging isang totoong ama, isang huwarang magulang, isang huwarang ama. Kasi talagang iginapang niya kami sa hirap. No read, no write, hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Pero kaming 7 magkakapatid, pinag-aral niya hanggang college. Sabi nga kanina nung kanyang pangalan na ako, yung gabi ginagawa niyang araw. Sa gabi, nagtataka ka sa kanya kahit ako noon nag-iisip, paano natutulog ang tatay? Siguro sa dagat natutulog siya pero ilang oras lang yun. Pagdating niya ng pangingisda, pupunta sa Punta Fuego, magsusuga ng kalabaw. Tatawid lang yan dyan, tatawid sa bangka, liliban lang ng bundok, tapos uuwi, sakay na ng kalabaw. Magsasaka, diretsong saka. Ganyan na naging buhay niya. Talagang, sabihin ko, nag-aral kami sa Manila. Binigyan niya kami ng magandang buhay. Alam ko, tatay, may mga pagkukulang kami sa kabila ng ginawa mo sa iyo. Ginawa mo sa amin. Binigyan mo kami ng magandang buhay, ginabayan, pinag-aralan, lahat. Ako yung anak ng tatay na palasagot, parang ako yung palasagot, maingay. Kasi hanggang sa huli ng kanyang buhay, awayan kaming dalawa. Lagi niyang tawag sa akin, Abatchoy, o kaya Bibiana, bigyan tatay, pero tay, ganyan. Kahit minsan napapasigaw ako, napapamura rin ako na, alam na, binisigaw na sigaw. Pero, tay, sorry po. Talagang lagi niya ako nirereklamo sa mga kapatid ko na, ay. Parang nung huli pa sa ospital, ako pa yung sinisi niya. Sabi ko nga, tay, huwag mo naman ako sisihin. Kasi sana daw, nung dinala namin siya, Saturday, gusto niya na lumabas. Sabi niya sa akin, ilabas mo na ako. Sabi ko, paano kayo ilalabas? Nakaturok na sa inyo lahat yan. Kayo may gustong pumunta dito, di ba? Sabi ko sa inyo, Monday, kasi meron siyang gustong doktor sa Lasal, ngayon lang ang titingin sa kanya. Pero sabi ko, kasi sabi niya, dalhin niyo ako, mamamatay na ako. Nung araw na yun, nagtalo na naman kami dalawa. Sabi ko, hindi ka mamamatay kasi nagsasabi ka laging hindi ka mamamatay, mahaba pa buhay mo. Magdasal ka lang sa Diyos, nagagaling ka. Pero sabi niya, dalhin niyo na ako. So, dinala namin siya sa Lasal. Pagdating sa Lasal,
aligagan. At talagang ang hirap na dinanas niya papunta pa lang namin doon. At least talaga siya, kitang-kita namin yung pagod niya, ang hirap niya. Kasi bago namin narating yung ospital, ang tagal kasi panahon tigil namin. Pero talagang sa kagustuhan niya pang magkaroon ng kalinasan yung kanyang sakit. Kasi sabi niya, last chance na to talaga. Tatanungin ko ng doktor kung may lunas pa. Kung wala, hindi tatanggapin ko. So yun, dinala namin siya sa ospital. Sabi niya lang sa akin, uwi na tayo. Kasi parang nahirapan na siya eh. Kasi ang oxygen niya agad, baba agad eh. Gusto agad siya dali sa ICU. Pero mo, pagdating namin doon, gusto agad ICU. Sabi niya, bakit ako lalagay sa ICU eh? Ang lakas-lakas ko. Kasi malakas ang fighting spirit ng tatay talaga kahit saan. Parang lunod na yung puso niya, yung baga niya. Pero ito yung isip niya, kailangan kong lumaban. Kasi ang dami pa niyang gusto gawin eh. Ang dami pa niyang gustong itulong sa amin siguro magkakapatid. Pero talagang, tapos sinabi pa daw na, yan kasi si Bibiana, nagpapauwi na ako eh, hindi pa ako inuwi. Tatay, mahal na mahal ka namin, gusto ka namin gumaling. Kaya, nandun na eh, laban na tayo, laban na, kahit wala tayong sabi niya. Saan kayo kukuha ng pambayad? Tatay, kaya namin mangutang, gumaling ka lang. Parang lahat, kung nung kami maliliit, pasanin mo kami, walang bangka, malalaking alon, nagkasakit kami, pasan kami niyan, daladala kami niyan, papunta doon sa Talibits. Lahat, isusubo na niya, ibibigay pa sa amin. Siya yung amang talagang hindi naging madamot. Lahat talaga. Though mayroon siya mga, siyempre hindi naman tayo perfecto, di ba? Pero para sa akin, isang perfectong magulang. Kasi, mula sa pagkabata, pinag-aral kami, hanggang sa pinag-asawa kami, ang kabiling-bilinan sa aking asawa na hindi ko malimutan. Ang anak kong yan, matigas ang ulo. Huwag mo sasaktan. Kung sasaktan mo siya, isauli mo na lang siya sa akin. Di ba, gano'n siya? Ako, bago ako nag-asawa noon, may kasalanan akong ginawa. Kasi, nabuntis agad ako. Pero, hindi ako nakarinig sa kanya ng sumba. Hindi niya ako basta sabi, pakakasal ka, gano'n. Hindi siya yung ibang magulang na susumbatan ka, pinag-aral kita, hindi. Wala akong narinig sa kanyang gano'n. Nagkaanak ako, nandiyan, inalagaan niya. Yung asawa ko, parang paborito niya. Kasi kahit saan siya pumunta, sinasama niya, hinahanap niya. Kaya, hindi lang siya mabait na magulang, kaibigan, biyanan. As in, lolo, lahat na napakabuting tao niya. Ang isa pang sinasabi niya sa amin, ang edukasyon ang pinakamahalaga na maipapamana ko sa inyo, kaya mag-aral kayo. Kaya siguro hindi naman namin matatapos ang aming pag-aaral kung hindi din sa kanya, kung hindi niya ginawa yung talagang best na ibibigay niya, na talagang sinakripisyo niya yung kanyang buhay. Siya rin yung tao na palakaibigan. Maniwala kayo sa hindi. Sino ba yung taong magsasaka, mangingisda, magkakaroon ng mga kaibigan businessman na galing sa Manila? Nagkasakit ang tata. Ang tatay nagkakasakit, tinutulungan siya ng mga kaibigan niya, hindi siya iniwan. Siya yung tao talaga na siguro hindi lalapit yung mayayaman o makikipagkaibigan sa kanya kung hindi mabuti yung kalooban niya. Tapos, yun nga, minsan nagagalit kami kasi para bang mas tinutulungan niya yung ibang tao na, ba't kami hindi kami binibigyan ng tatay, ba't yung ibang tao yung nire-realize na nun na hindi siya madamot. Siguro naisip niya, yung mga anak ko, meron naman sila, kaya nilang bumili. Pero yung mga tao, parang ganun siguro yung kanya. Kaya napaka-pure yung puso niya sa pagtulong sa kapwa niya. Kaya tatay, huwag mo naman akong sisihin kung bakit hindi kita nilabas sa ospital. Gusto lang namin na gumaling ka, maduktungan yung buhay niya. Kasi napakalungkot. Lagi mo sinasabi, sino kasama ng iyong ina? Huwag ka mag-alala, di namin iiwanan ng ina. Alam naman natin, hindi ka showy, hindi ka yung masalita, pero ramdam namin yung pagmamahal mo lagi na sa ina. Basta, wag mo lang, may isa lang akong hiling, wag mo naman akong tatakutin. Mudadalawin dahil ako'y duwag talaga eh. Bago ako makarating sa amin, baka mahulog doon sa may tulay. Kaya tatay, farewell and rest in paradise na ha. Basta, huwag ka mag-alala, mahal na mahal ka namin at salamat sa lahat. Talagang habang kami nabubuhay, dito sa aming puso't isipan, hindi ka namin kalilimutan. So, yan, ang iyong mga anak, lumaking malulusog dahil sa iyo. Salamat. Oo nga po eh. Sabi kanina sa akin sa opisina, ay, konti lang, ilagay ko konti lang magsaset ha. Parang hindi naman totoo.
Inaabot na tayo ng alas 11. Tawi pa po ang aking uwi. Joke lang po. Okay, next po natin si... Hindi, mamaya yung mga hirit. Doon tayo sa anak muna. Si Ma'am Cecilia. Cecil? Cecil. Cecil. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako dahil hanggang ngayon nandito pa rin kayo. Kasi kaya umiyak ako yung kasama niya. Masakit para sa akin na iniwan niya ako dahil wala na akong kabady sa pag-aalaga ng baboy. Makita ko siya na nag-aano ng mga kalabaw niya. Kung kaya ko lang trabahuhin niya lahat ng ginagawa niya panlalak, gagawin ko kasi ganun ko siya kamahal. Masakit para sa akin na kahit sa huling sandali ng kanyang hininga pangalan ko, tinatawag niya. Lagi niya ako tinatawag, lagi niya ako gusto niya. Ako yung kasama niya. Ako yung lagi niyang katabi. Lahat ng kanyang kailangan, kung kaya kong gawin, ginagawa ko. Kaya kapag pumapasok ako sa trabaho, parating sinasabi niya na kung papasok ba daw ako dahil nararamdaman ko na ayaw niya na aalis ako sa kanyang katabi. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa aming 7 magkakapatid, masasabi ko na ako yung pinakamaswerte. Dahil simula sa aking mga anak, pagpapalaki, siya yung nagturo kung paano lumakad. Kasama ko siya karamay. Karamay ko siya sa lahat. Lahat ng pagmamahal, ibinigay niya sa mga anak ko, ipinaramdam niya. Kaya sana sa kanyang huling buhay, naramdaman niya kung gaano ko siya pahalagahan. Pasalamatan, hindi man ako nagsasalita, pero ginagawa ko ang lahat para hindi lang siya sumama yung loob. Kung meron man siya na pagkukulang ang mga anak ko, ako yung gumagawa. Kaya kung nasan ka man, Tay, alam kong ayaw mo pa kong iwanan, ayaw mo pang umalis dito. Sana'y maging masaya ka na dyan sa piling ng ating Panginoon. Na ipagdarasal ko na makamtam ng katahimikan. Katahimikan ng iyong karamdaman na wag mo na kaming alalahanin dito sa lupa. Dahil pinalaki mo kami kung paano kami maging matatag. Maging matatag ang buhay na kung paano kami lumaban sa lahat ng pagsubok na aming dinadala. Kasi nga, pareho kita, Ako ang panganay, naiwang panganay, dahil yung unang panganay namin, namatay na rin. Ako ang tumatayong bilang panganay sa aming pamilya. Na akong gumagawa at bumubuo ng mga desisyon na dapat namin gawin para sa aming pamilya. Nagpapasalamat ako sa mga kapatid ko dahil sinusunod nila ako kahit ako ay nasa sa nakukulangan na rin sa pag-iisip. Hindi ako nababaliw. Ayun. Dito sa aming tatay, lahat naman ay nasabi ng mga kapatid ko na mabait ang aming ama. Totoong napakabait ng aming ama dahil para sa akin bilang isang anak, nandiyan nakita namin ang iba't ibang klaseng pagtulong sa mga anak. Kung saan dapat niya tulungan ang kanyang mga anak, kung saan dapat niya itayo ang kung saan niya dapat itayo ang kanyang mga anak. Bilang sa akin, bilang sasabihin ko, ako hindi ang pinakamahal, kundi pangalawa sa mahal. Dahil ang unang mahal ng tatay ko, alam ko ay yung kapatid kong bunso. Pangalawa lang ako. Inaamin ko sa sarili ko na pangalawa lang ako. Subalit, ipinapakita rin ng tatay ko. Nakita ko sa tatay ko kung gaano niya kamahal na ako'y nagkasakit. Siya yung magulang na hindi mapakali. Laging sinasabi sa mga kapatid ko, bakit ang atin yun namamayat, bakit atin yun hindi niya pinagagamot. Subat ang mga kapatid ko, alam ko ang mga pagtulong nila sa akin. Sabi ko, para lang hindi ako makita ng tatay ko sa kalagayan ko, nagtatago ako sa kanya para hindi niya ako makita. Subalit hindi ko rin mamatiis ang aking magulang dahil alam ko may karamdaman din sila. Sa panahon na kailangan kami ng magulang namin, tumayo ako nagdesisyon. Kinausap ko ang aking ama. Sabi ko sa kanya, Tay, kinausap ko yung mga kapatid ko, pagagamot ka namin, dadalhin ka namin sa malaking ospital. Dahil lang yung sinasabi sa amin yung mga ospital dito, dalhin niyo ang tatay niyo sa malaking ospital, hindi siya dito.
Nahihiyaman kami sa mga doktor, nurse. Wala kami magawa dahil wala kaming pera. Inausap ko yung mga kapatid ko, kailangan natin ng pera. Sabi ng kapatid ko, si Grace, pag dinala natin ang tatay sa ospital, kailangan meron tayong baon. Mga 100,000 piso. Natulala ako, saan tayo kukuha ng ganong kalaki? Kinausap ko yung mga kapatid ko. Nag-usap kami ng mga kapatid ko, tumama, lahat pinano ko, magbabantay, sino, pera, sino gagalaw. Natpad yun. Kinausap ko yung tatay ko, tay, dadalhin ka namin sa ospital. Sabi niya, wala tayong pera, bahala kami ng mga anak mo. Inausap ko na sila. Sabi ng tatay ko, ganun pala. May plano pala kayong dugtungan ang buhay ko. Dalhin niyo na ako habang malakas pa ako. Tinawagan ko si Grace. Grace, kontakin mo si doktor. Ganyan, lahat inayos ni Grace. Dahil si Grace ang aming tigalakad sa aming pamilya. Sabi niya, Grace, walang doktor, Lunes pa raw. Kinausap ko lang tatay ko. Tay, wala yung doktor mo. Lunes pa, sabi niya. Bakit? Wala bang ibang doktor? Desisyon. Sige, desisyon tayo. Sabi ko, Grace, pwede yan, AR tayo. Dinan namin sige, luwas tayo. Ito yung kapatid ko, communication kami by cellphone. Na buo ang desisyon namin, dinala namin siya kinabukasan. Yun lang nga. Pagdating ng kinabukasan, nandun na. Ang hirap. Kasi, sabi ng tatay ko, nagpapalabas nga kay Bibian. Ilabas siya kasi pinag-aaralan na lang daw siya doon ng mga doktor, ng mga estudyante. Lahat daw, kinalikot na ang kanyang mga katawa. Lahat daw, tinanong na kung ano, nairita na siya. Kaya doon siya nagsimulang nanghina. Kaya sabi ng mga kapatid, hindi ka na kailangan tayo ilabas dito. Tuloy-tuloy na gamutan na to. Hanggang sa ngayon, nagtuloy-tuloy na gamutan. At na desisyon siya rin na, siya na rin na nagdesisyon dahil kinausap na kami ng mga doktor na ang tatay nyo ay ganito, ganito, ganito. Kaya sabi namin, ako nagmakaawa na rin sa doktor. Doktor, hindi na namin kaya yung gastos dito. Sabi ko ganyan. Sabi naman ng mga doktor, talagang ganyan, sabi niya. Tapos nung ang time na si Vivian, labas na natin tatay, nagpapalabas na ganyan-ganyan. Kami, kalakasan ng bagyo, sinugod namin yan para malabas namin ang tatay namin. Kaya ako bilang sa akin nagmula, naipagamot siya. Sinisisi ko ang sarili ko. Kasi bakit? Kung hindi ko siya kinausap na dadalhin sa doktor, baka siguro siya buhay pa hanggang ngayon. Kaya lang magiging sapan niya. Titiisin niya yung sakit na nararamdaman niya kasi puro pain reliever lang yun. Kaya sabi ko, tay, patawarin mo ako kasi kung hindi kita pinilit siguro at sinabi, baka ikaw buhay pa hanggang ngayon at kapiling namin. Kaya para sa akin, bilang nagdesisyon, napakasakit. Na ako, parang ako ang naging dahilan ng maaga niyang pagkamatay. Kaya hanggang ngayon, sabi ko, tay, lahat naman ng hiniling mo sa aming mga kapatid, ibinigay namin. Lahat ng gusto mo, binigay namin. Subalit yung mga panahon na ito, isa lang ang sasabi ko sa inyo, tay. Patawarin mo kami dahil hindi namin naibigay ang isang kahiling-hilingan mo. Ang hinihiling mo sa amin, na doktor, na siya ang dapat gagamot sa iyo, na siya ay doon ka gagaling. Pero sinabi ko naman sa iyo, tay, babalik tayo sa doktor na yon, hindi lang sa panahon na ito. Subalit yung pagbalik pala at pag-uwi natin, yun na pala ang huli mo. Akala ko yung uwi ka namin na masaya ka. Akala ko masaya mo makakauwi sa mga kaibigan mo, na ikukwento mo lahat na nangyari sa hospital na yon. Subalit wala, ito pala ang kwentong ibibigay mo sa amin. Ang sakit na binigay mo. Napakahirap niya bintayin, kayo wala na. Kasi nang kami, nasa iyo pa rin nakadepende bilang mga anak mo. Kahit kami may pamilya na, ikaw pa rin ang aming tinatawag at nilalapisan sa bawat problema namin. Kaya hindi ka namin makakalimutan kailanman. Sa mga taong mga tumulong sa amin, nagpapasalamat kami. Kaya sa kumanaran ngayon, alam kong masaya ka na. At masaya ka rin sa amin bilang mga
anak mo na tumayo-tayo kami sa aming mga sariling mga pa at ang mga apo mo na binibigyan namin ng kanilang mga edukasyon. Sana tayo lagi mo kaming gagabayan. Yun lang ang may nasabi ko sa itay. Mahal na mahal ka namin. Hindi ka namin makakalimutan kahit kailan. Ikukwenta ka namin sa mga pupang dating para sa aming buhay. Ano lang po at maraming salamat sa gabi. Thank you po, ma'am. Okay, 3 apo na lang po ito. Next po natin si Ma'am Paula. Ma'am Paul, ayaw. Walang sabi dito ng ayaw. Okay, next po natin si Sir John Ryan. Sa inyo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Oasis. At ang tawag po sa akin tatay ay Pisak. Pinapasaya ko lang po kayo. Masyadong po tayong malungkot ngayong gabi. Yun lang. Ang tatay po ay isang masipag na lolo para sa amin at marami siyang mga alaala sa aming magpipinsan na hindi namin malilimutan. At yun. Nais ko lang magpasalamat po sa inyo pong lahat sa pagpunta dito, sa pakikiraman. Tapos ako naman. Dahil lakad ka na doon, sabihin mo, tatay, Ano? love you. Ako, ang ano ko lang, Dito ka. nasabi kong ako ang paboritong apo. Bakit? Tuwing kasing may mahuhuling alimango dati, lagi sa aming bahay pinapadala ng tatay yun. At yun nga, alam niyo paborito ko din ang alimango. Wala na dahil mo. Yun lang. At ang last message ko sa tatay ay, Tay, maraming salamat sa lahat and your love will never fade. May tinatagong Sir. Ay, magsasalita po. Okay. Love you, Tatay Kusme. Oh, baka meron pa dyan. Tapos na po tayo. Ayaw mo? Siya, hindi nabibig sa'yo pala isdaan. No, wala ko lade. Ayun, hindi ko makalimutan yung lagi sinasabi niya sa akin ni tatay na tangin na bata na ball. Pinupuntahan ng babae. Puro putik ang katawan. Tapos hindi ko din makalimutan kasi ang tatay yung taong nagturo sa akin kung paano maging positive. Ganun ano? Kasi, lagi pag dumadating ako dito galing school, lagi tinatanong sa akin kung kapitan na daw ako. Tapos, ang laki lang ng pagsisisi ko kasi nung panahon di pa ako nagkakasal ko na wala ko kasama ng tatay sa buhay. Lagi ko tinatanong sa mama, bakit ako lagi yung tinatawag ng tatay? Madami naman ako pinsan dyan. Kasi siya nagturo sa akin gumawa ng patibang para panghuli namin ng ulam, pero binibenta ko lang sa ati ulit. Tapos,
panahon hindi ko kaya magbuhat ng sasa. Lagi sinasabi sa akin, tayo na bata po, lalaki-laki magtawag niya. Dahil ka pa ni Akloy, kahit bakla, laki-laki, lakas-lakas yan. Dahil laki sa akin. Tapos, yun, tama nga mama, lagi nasa ako ng pagsisisi. Kasi ano eh, simula nung nagka-cellphone ako, tapos nagkapasok, hindi na ako sumasama sa tatay. Tapos, lagi kong binibiro ang inay na, pahinga akong lupa. Lupa sa ako ko. Ang tatay naman, lagi kong hinihinga ng, sabi ko kahit ng lupa, kahit yung kalabaw na lang. Lahat ng gawain sa tatay ko na tutunan. Pero yung hindi niya naituro sa akin yung pag-aaraw, kasi nasira ko daw yung tilapit niya. Good time to them now. Yun lang. Ayos na. Okay, thank you po, Sir Butterball. Tama ba? Okay, wala na pong mag-message. Okay, so tapos na po tayo. Announcement, makinig po yung mga natira pa. Announcement po bukas, interment, October 31, 2024 at 12 p.m. 12 p.m. po ang alis ng bahay, and then dadalhin po siya para magkameron po ng huling misa sa Wawa Catholic Church, and then followed by, ililibing po siya sa Nasugbu Municipal Cemetery, Nasugbu, Batangas. So, ulitin ko po, bukas, interment, October 31, 2024, at 12 p.m. ang alis ng bahay. Dadalhin po ang kanyang mga labi sa Wawa Catholic Church para sa huling misa, and then, ililibing po siya sa Nasugbu Municipal Cemetery, Nasugbu, Batangas. Okay? So, pwede po bang ma-invite po yung bawat isa na nandito pa na tumayo po ulit tayo lahat? Pwede po tayong pumalakpak. Yung palakpak po natin ay para sa ating Panginoon at para po kay Tatay Cosme. Yan. Gusto po siguro kahit hindi po naririnig ni Tatay Cosme. Gusto niya kasi nakikita niya yung mga palakpak natin. Ano po? So, kung kanina po nagsimula po tayo sa isang panalangin, matatapos din po tayo sa isang panalangin. Ano po? Para po mas may buhay po kung ano po yung ating napag-usapan this night. Okay? So, tayo po yung mananalangin. Panginoon, marami po salamat sa gabing ito, Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil po binigyan niyo po kami ng magandang oras, Panginoon, para mapag-usapan po namin, para po makapagbigay ng message, Panginoon, lahat ng kapamilya po ni Tatay Cosme, Lord. Alam po namin na kung gaano kagaan, Panginoon, yung amin na pag-usapan mula pa kanina hanggang sa natapos po kami. Ramdam po namin, Panginoon, kung gaano po kamahal ng bawat isa na nandito, si Tatay Cosme. Lord, maraming po salamat. Dinadalangin din po namin, Panginoon, na bukas ay mananatili yung kagalakan sa puso ng bawat isa. Bigyan niyo po kami ng lakas ng katawan, Panginoon, ng lakas ng loob, Lord God, lalo-lalo na po sa kanyang may bahay, Panginoon, na naiwan sa kanyang mga anak, Panginoon, sa kanyang mga apo. Lord, alam po namin na hanggang ngayon po, sa mga oras ito, alam po namin na inaaliw po ninyo si Tatay Cosme. Lord, maraming po salamat. Dinadakila po namin kayo at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Uy, first time may pumalapak na natapos kami. O, seryoso po yun.